Istorya to ng isang mabuting ama na maghahatid sa kanyang anak. Dahil nga second day na to ng pasok ng kanyang anak, bali hinihintay niya yung anak niya lumabas ng pinto para mahatid ng kanyang anak sa kanyang papasukan. Hinihintay niya kanyang anak na lumabas na kanilang bahay at pinatay niya yung ilaw sa labas. Kaso nadiliman siya kasi alam niya na nagbibideo siya. Kaya ito'y ulit niya binuksan at naglakad na tuluyan. Pagkalabas ng kanilang bahay ay niready ng isang mabuting ama ang kanilang service ng motor at tuluyan na niya pinasakay ang kanyang panganay na anak. Pinalalayan niya sumakay baka kasi mahulog. Naisip kasi niya baka ito'y mahulog, madumihan yung damit at magagalit ang kanyang misis. Pagkalipas nga ng ilang minuto ay nakarating na nga sila dito sa school. Bali nandito na sila sa kanto ng school. Iniwan na nga ng mabuting ama ang kanilang service. Sa kadahilanan ay hindi rin makakapasok dito sa dami ng mga batang estudyante na naglalakad. Kaya mapapansin nyo sa video ay hindi na talaga makakapasok ang mga nakamotor dito. Pero bago nga silang tuluyang pumasok sa school ay binilihan niya muna kanyang anak ng baon. Ayaw kasi na maranasan ng mabuting ama sa anak niya na pumapasok na dala ang baon na pangakong hahatiran na lang kita sa room. Kaya pinipilit ng mabuting ama na maranasan ng anak niya na hindi maranasan yung dating nangyari sa kanya. At ito na nga, papasok na sila sa room. Malapit na sila sa gate. At dahil pangalawang araw pala ng klase, lahat ng magulang na mag-aatid dito sa school ay pwede pang pumasok hanggang sa room. Kaya yung mabuting ama ay pinilit niya ihatid hanggang sa room talaga para malaman din niya kung saan nakaroon ang kanyang anak. Bali ang kanyang anak ay grade 2 na. Yung grade 1 ngayong anak niya ay siya rin naghahatid nun tuwing umaga. Bali yan, yung mabuting ama ay mas pinili niya paunahin yung kanyang anak kasi siya ay nakakaalam ng room niya. Gaya ng sinabi nga kanina, second day na kasi ito ng pasok. Kaya alam na niyang kanyang anak kung saan siya naka-classroom. Ang kanyang anak ay dito rin nag-building yung grade 1 siya. Kaso nasa taas dati siya, ngayon nasa second floor na. At makikita mo nga sa kanyang anak ay napakasiga, kumakampay-kampay pa yung kamay. Pagka ilipas nga ng ilang minuto, nakaupo na yung kanyang anak. Naalala ng mabuting ama na ganyan din siya dati. Tahimik lang sa una pero pag tumagal na napakakulit na. Nawag nga ng mabuting ama ang kanyang anak para magpaalam na. Kaya hindi na nagdalawang isip yung mabuting ama na umalis na ulit. Hindi na nga niya naisip na tumagal dito sa room. Baka sisitayin na yung mabuting ama kung ano pang ginagawa niya dito anong oras na. Kaya naglakad na yung mabuting ama pababa sa building na to. Pero yung unang klase talaga ng kanyang anak ay siya rin naghatid. Hindi lang siya nakapag-video kasi kadahilan ng hindi niya dala yung cellphone niya. Tsaka hindi rin niya mahahatid yung kanyang anak dito sa room. Kasi first day ng school nun, meron silang ginanap na flag ceremony dito sa court. Kaya hindi niya na-video ang lahat ng mga pangyayari nun. Pagkalipas nga ng ilang minuto, bumalik na nga yung mabuting ama dito sa kanilang tahanan para makapag-ready sa kanyang pagpasok. Bali mga oras nito ay alas 6 ng umaga. Halos everyday ganyang ginagawa ng mabuting ama pag may pasok ang kanyang anak. At dahil naisipan niya maaga pa, hindi muna siya nag-asikaso para pumasok sa kanyang work. Kaya ginawa niya, sinara niya muna ulit yung pinto at nagtanggal ng sombrero at nagubad ng mga kasuotan. At agad-agad nga ito tumabi sa kanyang misis para humiga ulit kasi naisip ng mabuting ama dahil maaga pa baka kaya pa. Kaya isang mabuting ama ay hindi na nagpaligoy-ligoy pa. Kaya agad niya inurong kanyang misis at kinuha yung kumot para maghati silang dalawa. At dahil malamig din ang panahon ngayon, hahayaan na lang natin sila.